Dahil meron kaming saging, langka at saka ube, kaya naman naisipan nga namin na gumawa ng merienda na bilo-bilo na kung tawagin nga rin ng iba ay binignit. Madali lang magluto ng bilo-bilo o binignit dito sa amin, gawa ng halos lahat kasi ng sangkap na kailangan sa pagluto ng bilo-bilo ay makukuha lang dito sa bundok. Gaya nga nitong saba na saging na tiniba ko noong nakaraan, na ngayon nga ay medyo hinog na yung iba. Tapos noong nakaraang buwan naman, kung natatandaan nyo, ay nagukay kami ni mama ng ubi at hanggang ngayon nga ay hindi pa naluluto. Bali 3 sangkap lang pala yung gagamitin ko dito sa pagluto ng bilo-bilo. Bukod pa yung bibilugin ko mamaya na giniling na malagkit. Bali maglalagay ako ng hinog at hilaw na saging, tapos ubi at saka yung langka na pinitas naman noong nakaraang araw. Si mama kasi ang gusto niya sa bilo-bilo ay yung hilaw na saging kasi ayaw niya ng maasim. Kami naman ang gusto namin ay yung hinog. Pwede rin pala tong haluan ng kamuting kahoy at saka laman ng gabi, pero dahil ito nga lang yung gusto naming sangkap ngayon, kaya hindi na namin dadagdagan at saka kunti lang din talaga yung lulutuin ko, yung saktong mauubos lang din namin agad. Meron din pala kaming bisita ngayon dito sa kubo at sila nga yung may-ari sa katabi ng lupa dito sa bundok, kaya paminsan-minsan ay pumupunta sila dito. Kaya itong lulutuin ko na merienda ay baka maubos din namin agad kasi meron kaming kasama ngayon. Pinaghihiwa ko na rin pala dyan yung ube at saka yung saging. Tapos, ito naman langka na to na nakalagay dito sa baunan. Ito pa yung napitas noong nakaraang araw. Ilang bunga na rin siguro ng langka inapitas namin ngayong Mayo at yung iba nga doon ay ibinenta na namin. Tapos yung iba naman ng mga naiwan dito sa bahay ay pinaghihimay ni mama. Pinagtatanggalan niya rin ng buto tapos nilagay niya na sa ref para hindi siya masira. Masarap din sana to kung meron pa siyang kasamang buko. Kaya lang yung mga puno kasi ng nyug dito sa bundok parang ayaw na nilang mamunga. Merong mga ilang puno na namumunga kaya lang talagang nabibilang lang at kung sakaling mamunga man, inapakaliliit naman. Tapos eto naman palang bibilugin ko ay 2 klase. Pinagsama ko yung giniling na malagkit at pagkatapos yung glutinous naman na nabibili sa palengke. Kapag ka purong malagkit kasi na giniling, matigas siya kapag ka naluto at kapag ka puro glutinous naman siya, ay napakalambot naman. Kaya tuwing magluluto kami ng bilo-bilo, ganito palagi yung ginagawa namin para hindi siya sobrang matigas at hindi rin siya sobrang malambot. At kapag gumawa din pala kami ng palitaw ay ganito rin. At nung okay na nga lahat ng sangkap, nagsalang na kaagad ako dyan ng kawali at una ko nga nilagay dyan yung pangalawang gata na piniga. Naglagay na rin pala ako ng asukal at pagkatapos hinalo ko para matunaw agad. At nung kumukulo na nga siya, ay saka ko lang nilagay yung mga binilog-bilog ko. At kasunod na nga rin dyan yung mga iba pang sangkap. Panay-panay na rin pala ang paghalo ko dyan kasi nga yung mga malagkit ay nasa ilalim. Baka dumikit sa kawali kaya hindi ko pwedeng iwanan. Naglagay din pala ako dyan ng kaunting asin kasi para sa amin, mas masarap yung lasa niya kapag nilagyan. Gawa ng hindi siya sobrang matamis. Nilagay ko na rin dyan yung kakang gata nung luto na yung kanyang mga sangkap. At tinikman ko na rin pala yan at ayos naman na yung kanyang tamis. Hindi na kailangan dagdagan pa. Tinanggalan ko na rin pala yan ng gatong at hindi ko na nga rin pinatagal pa dyan sa kalan kasi kapag naluto ng sobra yung gata ay hindi na masarap. Hinango na rin pala agad namin at nilagay na nga dito sa may lamesa at pagkatapos nga yan ay kanya-kanya na lang kaming sandok. Masarap ang pagkakaluto ko dito sa bilo-bilo o sa binignit kasi hindi ko siya tinimpid sa gata. So yun lang for today's video. Thank you for watching. Merienda po tayo.